In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. May dinalang paralitiko kay Jesus. Pero si Jesus ang makita niya, una, yung pananampalataya ng mga may dala ng paralitiko. Hindi man niya kita yung pananampalataya ng paralitiko. Pero yung mga taong nagdadala, those who were carrying the paralytic, manifested their faith in Jesus. Kung minsan yung may sakit, ayaw man nilang magpa-hospital. Kung minsan yung may sakit, dadala mo sa doktor, garit pa nga sa'yo eh. Minsan yung may sakit, ayaw nilang malaman ng ibang tao may sakit sila. But Jesus saw their faith. Kanino pananampalataya? Doon sa may sakit? Baka hindi man eh. Doon sa mga taong may karga-karga na may sakit. Marami sa atin kung minsan tumutulong tayo sa mga may sakit. Yung mga magulang natin, mga nakakatanda sa atin. Yung mga taong nangangailangan, minsan nakikita ng Diyos, hindi man yung pananampalataya ng may sakit. Minsan yung may sakit, sa sobrang sakit sa kanyang katawan, hindi na niya naisip magdasal. Minsan, umihina yung pananampalataya. Pero yung mga taong nagmamahal, mga taong may pagkalinga, brought the paralyzed man in a stretcher, and Jesus saw the faith of this man. They were unnamed. Wala man silang pangalan. They were not recognized. Hindi man sila kinilala. And it's not important. Hindi nila hanap-hanap na sila ay pasalamatan. But it does not matter to them. What is important is that the man reached Jesus for healing. Ang mahalaga sa kanila, yung paralitiko ay may dala kay Kristo. There are many people today who work at the background. They are unnoticed. Don't worry. Jesus sees your faith. Kahit hindi man kayo mapasalamatan ng may sakit, hindi man kayo mapasalamatan ng pamilya ng may sakit na tinulungan mo, huwag kang mag-alala. Si Jesus, nakikita niya ang iyong pananampalataya. Second, ba't kaya sinabi ni Jesus, your sins are forgiven? Hindi naman siya pinihinan patawad. Dinala kay Jesus para sana siya ay makalakad. Pero ang sinabi ni Jesus, pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan. Sa totoo naman, yung kasalanan, it also paralyzes. More than paralysis is the sinfulness. For Jesus, sin causes paralysis of the heart to reach out, to forgive, and to love. Sin paralyzes as a genuinely generous person and stops to act out of joy, thanksgiving, and celebration. Di ba yung mga may paralysis, yung hindi nakakalakad, hindi nakakahawak ng kamay, hindi na... Pero kung minsan, kahit wala kang paralysis, kahit di ka paralitiko, pag may kasalanan ka sa puso mo, parang paralitiko ka rin eh. Hindi ka makalabas ng bahay. Dati, nag-smile ka pag nakikita mo yung kaibigan mo, kaya lang meron kayong di pagkaunawaan, hindi ka nag-smile. Dati, nagdadala ka ng ulam, nagbibigay ka sa kaibigan mo. Pero ngayon, parang hindi ka na nagbibigay. It paralyzes your goodness. That's why Jesus said, your sins are forgiven. For Jesus, even before healing the physical paralysis, is the forgiveness of sins that paralyzes the spiritual life of a person. Tignan nyo sa Kapampangan. Ang galing talaga ng Kapampangan. Yung Kapampangan, pwedeng gumaling ka lang, you were healed because of medicine at saka yung doktor. Ang tawag doon, may ulo. Inulo na ka ng doktor, may ulo ka ring panulo, may ulo ka keng ospital, may ulo. Pero, in a deeper faith expression, yung mga Kapampangan, inilata mo may ulo, tamis kang katawan, masanting sabihan na rin Kapampangan, kinayap yan. Kinayap is the healing of the soul, of the goodness of the person. Pwedeng malakas ang katawan mo, masama naman ang ugali mo. Pwede namang wala kang paralysis, sinasaktan mo naman mga anak mo, ang kwapa mo.
Then, kinayap, mipaldan niya mo o may ulo. In the gospel, itang taong mipaldan, may ulo yan po, kinayap. His sins were forgiven. May patawaran niya kayang kasalanan. Therefore, healing in the gospel is holistic. And lastly, rise, pick up your mat, and go. Healing for Jesus is empowering. Ang tunay na paghilom, ikaw ay nabibigyan ng kakayahan, tulungan ang sarili mo. It enables the paralyzed man to pick up his own mat. He's not carried by other people anymore. To be back in his family, his home. And most importantly, for Jesus, healing brings back the sick person to his home and to his family. Healing empowers one to go back to his normal life. Mas maganda pa nga ang tunay na paghilom nakakatulong ka sa kapwa mo. Dati may sakit ka, dati tinutulungan ka, ngayong malakas ka na, ikaw naman ang nakapagserbisyo sa kapwa. Naalala nyo when Jesus healed the mother-in-law of Peter, matas yung lagnat nung mother-in-law ni Peter, matas siya lagnat itang katuwanga ng Pedro, and Jesus healed the woman who was sick with fever. Anong ginawa niya nung lumakas siya? He served on them. He waited on them. Niya tamipaldane, kinayap sinuiwa ni Kristo. Sinopa nala ding mamangan at magsilbiya. And that is maybe more than what is healing is all about. Itang may papaldan tamo mo tamo lalakas katawan. Wala ta sakit niya ni. Nune sana tunepin may papaldan tamo maulo. Mas maulagay tang kinayap tamo naman. Makasuyo tamo't makasawap. Kareng aliwa. Kilagyo ning ipa, paning anak, paning banal Espiritu. Amen.